Hello, magandang gabi walking listeners. Samahan niyo ulit ako ngayong gabi sa ating 34th episode ng I Walk You Listen habang naglalakad tayo rito sa maingay at abalang kalsada ng lungsod. Habang nilalakad natin tong kahabaan ng kalsada, may isa akong kwentong nabasa sa Reddit na sobrang nakakapang-init ng ulo at sigurado akong makaka-relate ang marami sa inyo. Ang kwento natin ngayon, Fake Friends, na-discover kong ginawa lang akong driver at tagabayad ng barkada ko sa loob ng 2 taon. Guys, seryoso, gulat na gulat ako nung mabasa ko to sa Reddit feed ko. Tipong simpleng scroll lang dapat pero napahinto talaga ako kasi sobra na tong klaseng panggagamit. Grabe, sobrang nagkalat talaga ang mga user sa paligid at nakakatakot kasi minsan nakala mo tunay mo silang tropa. Bago ko ituloy ang kwento, gusto ko munang i-acknowledge ang isa nating walking listener. Shout out kay Kavaspri. Salamat sa pag-comment at pagsubaybay sa ating mga kwento. Ito ang kwento ni OP. 2 taon din siyang naniwala na nahanap na niya yung tinatawag niyang solid circle niya. 4 silang magkakaibigan mula pa noong college. Si OP lang yung may sariling kotse at may medyo stable na trabaho sa kanila. Kaya automatic tuwing may gala, kain sa labas, o out of town, si OP na yung designated driver. At hindi lang yun, low-key ginagawa na rin siyang wallet niya o online lending app ng grupo. Pagdating ng bill sa resto, madalas may magsasabi ng pabayad muna, OP, i-Gcash na lang kita mamaya. Pero mag-1 taon na, wala pa ring nagre-reflect sa wallet niya. Dahil ayaw niyang masira ang vibes at ayaw niyang ma-out of place, hinahayaan na lang niya. Natatakot kasi siyang magmukhang petty or magkaroon ng gap sa grupo. Pero nalaman din ni OP ang katotohanan noong isang Friday night. May overnight trip sila sa Tagaytay. Late na silang nakarating sa Airbnb at pagod na pagod si OP sa 3 oras na pagmamaneho sa traffic. Noong nakatulog na ang lahat, nagising si OP bandang 2:00 ng madaling araw para uminom ng tubig. Doon niya narinig ang 3 niyang kasama na nagiinuman pa rin sa balcony. Low-key nagtatawanan sila habang pinag-uusapan siya. Narinig mismo ni OP yung isa sa kanila na nagsabi, "Mabuti na lang talaga inaya natin si OP. Libre na pamasahe at gas. Libre pa minsan yung pulutan. Pagod mag-drive yan kaya tulog agad. Madaling utuin." Sabay tawa nilang 3 at nagsabihan pa na pagtiyagaan na lang si OP hanggat hindi pa nakakabili ng sariling sasakyan yung isa sa kanila. Doon na break ang puso ni OP pero pinalitan yon ng matinding galit. Hindi siya nag-scandal noong gabing yon. Kinabukasan, maaga siyang bumangon habang tulog pa yung 3 dahil sa hangover. Kinuha niya ang susi ng kotse niya, inimpake ang gamit niya at umalis ng mag-isa pabalik ng Maynila. Iniwan niya yung 3 sa Tagaytay ng walang sasakyan at malayo sa sakayan ng bus. Pagkagising ng 3, umulan ng mura at missed calls ang phone ni OP, pero blocked na silang lahat. Ang malupit pa rito, bago umalis si OP, pinikturan niya ang resibo ng mga unpaid Gcash balance at utang ng mga to sa kanya over the past 2 years. At pinost niya yon sa GC ng buong batch nila sa college kung saan naroon din ang ibang friends at kakilala nila. Ayon sa latest update ni OP, napilitang mag-commute at mag-angkas pabalik ng Maynila, yung 3 habang bitbit ang mabibigat nilang gamit at sobrang init ng panahon. Hiyang-hiya rin sila sa buong college batch dahil kumalat ang resibo ng panggagamit at pagiging leech nila. Sa huli, nakakita si OP ng mga tunay na kaibigan sa bago niyang workplace na marunong mag-ambag at marunong magpahalaga sa oras at effort niya. Kayo, ano sa tingin niyo sa ginawa ni OP? Valid ba yung pang-iiwan at pag-call out niya sa kanila sa GC ng batchmates nila o sa tingin niyo masyado siyang naging harsh? I-comment niyo ang saloobin niyo sa ibaba. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakad ngayong gabi. Mag-iingat kayo palagi sa pag-uwi at magkita-kita ulit tayo sa susunod na lakad. Magandang gabi.